Huwag tayong mapagod sa pagdarasal. Patuloy tayong mag-ingat na makaiwas tayo sa mga problema. Pero sa oras na mangyari, tandaan mo itong napag-usapan natin ngayon. Kakayanin mo kasi may grasyang magmumula sa Panginoon at sa Diyos na kahit wala pa yung problema, ay binibigay mo na ang buhay mo. Sa mga may negosyo, gusto nyo bang hindi mag-boom ang inyong negosyo? Sa mga may trabaho, gusto nyo bang magkaroon kayo ng problema sa trabaho, matanggal kayo? Sa mga magulang, gusto nyo bang mawalan ng anak? Sa mga anak, gusto nyo bang magkahiwalay ang nagmamahalan yung mga magulang? Sa mga mag-asawa na nagmamahalan, gusto nyo bang kayo magkaroon ng problema? Gusto nyo po ba? Siyempre hindi. In fact, habang nagtatanong ako, parang wala naman sumasagot. At yung iba, naghahanap ng kahoy para tuk-tuk-tuk, knock on wood. Father naman, ba yan? Sino ba naman sa atin ang magkakagusto na maranasan ng mga ito? But the thing is, pwede talagang mangyari. Pwede. Now, if it happens, kayanin kaya natin? Ay, ayoko isipin. Sinabi ko po ito sapagkat ang isa sa mahalagang paksa ng mga readings natin sa araw na ito, palagay ko ay providence. Divine providence. Hindi ko alam kung anong eksaktong Tagalog nito, pero ito'y tumutukoy sa pagpapala, tulong, suporta, biyaya ng Diyos sa atin. Siyempre, yung usual na mga biyaya, meron tayo. Yung buhay natin, yung kakayanan natin, talento natin, trabaho, negosyo, pamilya, yan. Mga provisions, mga providence yan. Divine providence yan. Galing sa Diyos yan. Biyaya, suporta, pagkapala ng Diyos ang lahat ng yan. Pero gusto kong tingnan yung isa pang mukha ng divine providence. At ito yung mga pagkapala, suporta, tulong ng Diyos sa oras ng ating matinding pangangailangan. Halimbawa, nung mapunta po ako dito, chinek ko yung lugar, bago ko maging kura paroko dito, kita ko talaga, wala talaga na pwedeng pagbisahan, pagmaramihan, kundi yung maliit na chapel lang. At wala akong matutuluyan. Sabi ko, saan ako matutulog dito? Gusto ko po kasi, nandito talaga ako. Nag-aalok naman yung pari doon, ang kaibigan natin si Father Benny. Pero gusto ko talaga dito, para nandito, nakikita ko ng mga tao. Saan ako matutulog? Hanggang sa mag-alok nga po ang mga madre. Father, dito ka na muna. Huwag po kayong mag-alala, hindi katabi nila. Isa sa mga opisina ng paaralang ito, nagkataon, nakita po ninyo, bagamat maraming pangit na epekto yung COVID, lockdown, walang mga estudyante, pwede kong ma-occupy yung isang silid paaralan. Divine providence yan. Meron akong natuluyan. Kasi hindi naman planado yan Biglang, siyaran, ang tulong ay binigay na lang. Halimbawa, naglalakbay ka, biglang nasiraan yung sasakyan. Naflatan, biglang may dumaan. Tinulungan ka. Providence yan. Lalong-lalo na kung single ka at single din siya. Nag-lockdown ang inyong mga mata. Providence yan. O halimbawa, yung sinasabi ng marami po sa inyo, yung ilan pumupunta pa dito, minsan, nasasyak talaga ako, umiiyak pa sa harap mo, Father, depressed po ako. Nung kasagsagan ng pandemya, hanggang sa bigla na lang nag-flash yung video po ninyo sa Facebook, sa cellphone ko. Mula po noon, pinanood ko na kayo, Father. Mayroon pang isang nagsasabi, Father, dahil sa'yo, nakalimutan ko yung bala ko, magpakamatay na ako. Providence yan. Yung naglilinis ka ng kwarto, nakita mo, nakabuyang-yang ang wallet ng asawa ng mister mo. Kumuha ka. Pag nanakaw yan, sa mga estudyante, sabi ko nga kanina, may baccalaureate mass. O, di ba? Naging karanasan nyo ito. Yung, exam. Bigla mong hindi mo alam yung sagot. Nakita mo, nakabuyang-yang yung test paper nung valedictorian ninyo. Kinuha mo yung sagot. Pangungopya yan. Alam nyo nung divine providence, divine providence yan. Brothers and sisters, basta yung tulong mula sa Panginoon, na bigla na lang dumarating sa gitna ng isang mahirap na sitwasyon. Divine providence yan. Amen. As I said, yun ang makikita natin sa mga pagbasa ngayon. Unahin natin ang Ebanghelyo ngayon.
Narinig po natin, gumawa ng paraan ang ating Panginoon Jesus upang pakanin ng libu-libong mga tao. Wala ito sa plano. Kaya nga wala silang dala na enough na pagkain eh. Sa ibang account, sasabihin doon, ang naramdaman ng Panginoon, nahabag siya. Hindi pa man nangyayari, naiisip na niya. Baka mahilo sila sa daan pag hindi natin pinakain yan. Pag pinauwi na lamang natin ang mga, advance Jesus. Kaya ginawa niya ng paraan. Binigyan ng laman ang kanilang sikmura. Divine providence yan. Sa ating first reading naman, ay napansin natin yung kakaibang tapang pa rin ng mga alagad. Sukat sa harap ng Sanhedrin. Ang Sanhedrin, yung mga big shots nung panahon ng Panginoon natin. Ito yung sabihin na natin, parang presidente o nga, governors. Isipin po ninyo, coming face to face with a cruel president, governor, senator, sabay-sabay, na may kapangyarihang ipapatay ka anytime, sapagkat yun ang sitwasyon ng mga alagad eh. Yun ang kaparusahan sa pag-preach na ginagawa nila. Ba nakita nyo naman po, kinakabahan sila, ang tapang na nagpipreach pa rin. Hindi tulad dati na they deny Jesus. Si Pedro nga, dininay si Jesus sa harap lang ng isang katiwala. Iba yung ang kaharap mo ay Sanhedrin. Pero ganun ang tapang niya. Divine providence niya. Ito yung sinasabi ng Panginoon sa Matthew 10, 19-20. Uusigin kayo, ihaharap kayo sa mga gobernador. Pag nagkagayon, huwag kayong mag-alala sa kung ano ang sasabihin ninyo at kung paano nyo ito sasabihin. Sapagkat ang Espiritu ng Ama ang magsasalita sa pamamagitan ni. Ito na yun. Bukod pa sa tapang na naramdaman nila noon. Divine providence yun. Alam po ninyo, nabanggit ko kanina, ang isa sa salita din ng providence ay provision. Na kung mapapansin po ninyo, ang salitang provision ay po pwedeng hatiin sa dalawa. Pro at vision. Pro, which means beforehand, earlier, yun ang ibig sabihin ng pro. While vision means the state of being able to see, ang makakita. So provision is the state of being able to see beforehand. Hindi pa nangyayari, alam na, nakikita na. Sino may provision? Ang provision ay galing sa Panginoon. Nasabi ko last Sunday, if I'm not mistaken, God goes before us. Wala pa tayo, nandun na siya. At may ginagawa na siya para tulungan tayo sa ating mga problema. God is on the throne. Nakikita niya ang mga nangyayari sa atin. Yung mga pangit na pangyayari, yung pagluloko ng asawa mo, yung pagiging bastos ng anak mo, yung pagkakaroon ng problema sa negosyo, panluloko sa iyo ng ibang tao, sinisigurado ko po sa inyo, I can look straight into your eyes, gumagawa ang Diyos ng paraan upang stop yan. It's just that, may mga taong hindi nakikinig sa kanilang konsensya. Sa Diyos na nagsasabi sa kanila, huwag mong gawin niya, masama yan. Huwag mong hiwalayin ang asawa mo, huwag kang magtaksil sa kanya, huwag mong bastusin ang magulang mo. Hindi nakikinig eh. Hindi naman kasi po pwedeng mag-totally interfere ang Diyos sa buhay natin. May kalayaan tayo at yun ay ginagawa ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin, wala siyang ginagawa, may ginagawa siya. Ngayon kung hindi niya ganap na mapigilan sapagkat ang tao ginamit ang kanyang kalayaan sa kasinungalingan, sa kabuktutan, sa kasamaan, sa kasalanan, doon entra ang divine providence niya. Gagawa siya ng paraan upang malagay ka sa ganong sitwasyon, ikaw ay matutulungan niyang iahon. Tandaan po natin yon. Gumagawa siya ng paraan upang hindi mangyari sa atin ang isang pangit na sitwasyon. Ngayon, mangyari man yon dahil itinuloy pa rin ng taong ginagamit ng demonyo yung sitwasyon na yon, hindi naman niya pababayaang malagay ka sa ganong sitwasyon na hindi kanya matutulungang maiahon. May darating na biyaya na nakahanda na noon pa man. You will receive it the moment you need it. Kaya very humbling ang experience ng divine providence talaga. Yung manlalaki ang iyong mga mata, mapanganga ka pa, at kusang tutulo ang mga luha sa iyong mga mata. Kasi ito yung mga pagkakataon na kala mo hindi mo kaya. Katulad ng sinabi ko, ay hindi ko kaya, ayokong isipin yon. Ito nangyari na. Akala mo, sadsad ka na, subsub ka na, hindi ka na makakaahon pa, pak! Divine providence, tutulungan ka niya. For some reasons, akalain mo nalampasan mo yon. Divine providence ng Panginoon yan. You see, hindi ka nagbabayad ng insurance dahil gusto mong magkasakit ka, dahil gusto mong malugi ka, dahil gusto mong mamatay ka. Hindi. Pero alam mo kasi sa sarili mo that we live in this imperfect world. Sabi ko nga kanina, may kalayaan ng tao. Pwedeng kahit nag-iingat ka, mapahama ka pa rin. Nag-iingat ka sa pagdadrive, yung kasalubong mo, hindi.
Hindi ka nagdadrive ng lasing, yung kasalubong mo, nagdrive ng lasing, nagkapanggaan kayo, yun. Nagtitipid ka, makakagasta ka. Hindi ka gumagawa ng problema, yung mahal mo ang gumawa ng problema. Aakuin mo sa iyong sariling problema. Ito na yun, na hindi mo kontrolado talaga. Nagbabayad ka ng insurance, hindi para mangyari yan, kundi upang pag nangyari na yan, meron kang maasahan. At yung inaasahan mo na yon, hindi mo gustong kunin yon. Kasi ibig sabihin, pag kinuha mo yon, may problema ka na pag gano'n. Basta nandyan lang yan. Mga kapatid, ang providence, provision ng Panginoon, higit pa dyan. Kasi kahit wala pa yung problema, eto na may mga biyaya, may mga pagpapaala na. Pero oras na nagkaroon ng problema, doon niya ibibigay ang mas dagdag, mas ibayong grasya. Na yung mga bagay na meron tayo, na yung mga tao sa buhay natin, mas pag-iigtingin pa niya ang mga yan. Mas magkakaroon ng isip, yung mga mahal mo, mas magkakaroon ng pagkakaisa sa pamilya niyo, mas tatatag ang pananampalataya, mas makikita mo yung mga inipon mo, ito, aasahan mo na. Yung mga bagay na hindi mo napapansin dati, mapapansin mo sapagkat ito ay malaking tulong ngayon sa problemang kinakarap, etc., etc. Higit pa yan, meron pa siyang idadagdag na mga biyaya upang iyong makaya. Hindi nga ba't sa insurance, yung matatanggap mong benepisyo, depende lang din sa binigay mo. Diba? Pero hindi ganun ang sinasabi sa Ebanghelyo. Sa kakaunting isda at sebadang tinapay, ang ibinigay ng Panginoon ay sobra-sobra. Hindi lang ayon sa pangailangan mo, kundi higit pa ang matatanggap mo. Kaya sana mga kapatid, huwag tayong mapagod sa pagdarasal. Patuloy tayong mag-ingat na makaiwas tayo sa mga problema. Pero sa oras na mangyari, tandaan mo itong napag-usapan natin ngayon. Kakayanin mo kasi may grasyang magmumula sa Panginoon at sa Diyos na kahit wala pa yung problema, ay binibigay mo na ang buhay mo. Ito sanang hilingin nating biyaya sa banal na misang ito. Amen.